Kuya. Ope, Ay. ba't parang biglaan nata napaluwas ka? Ay, oo kuya. Kasi tatanong ko sana, nandito ba si ate? Nasa office. Gusto mo samahan kita? Ay, hindi na kuya. Kasi sinadya ko talagang puntahan ka dito kasi tatanong ko sana kung nakasahod na ba si ate. Oo naman. Lagi naman siya sumasahod ah. Napapunta talaga ako dito kasi si ate, 2 buwan na kasing hindi nakakapagpadala sa amin. Eh, yung anak niya kasi madaming gastusin sa school. Teka lang. Actually, may advance pa sa akin si Chay kasi nga sinabi niya para dun sa anak niya. Ha? Eh, sa tuwing tinatawagan ko kasi si ate, wala siya sa akin binibigay eh. Tapos, nung tinatawagan ko na isang araw, hindi niya sinasagot yung tawag ko. Eh, namumroblema nga ako kuya kasi kinukulang naman yung sahod ko eh. Hindi, may anak din ako, hindi ko din kayang pagsabay-sabayin yung gastos. Gusto mo ba, puntahan na lang natin para makakausap mo? Hindi na kuya, sabihin mo na lang kay ate na dumaan ako dito. Na hinahanap ko siya tapos kung pwedeng magbigay naman siya kasi wala talaga eh. Pe, meron ako ditong 1.5. Ikaltas ko na lang kay Cha. Para naman kahit di mo makontak, may pera kayo. Ay, sige kuya, salamat ah. Pasabi na lang kay ate kuya na dumaan ako dito. Sige. Sige kuya, salamat. Dito na po ako. Sige, mag-ingat ka. Go, tapos ka na ba sa trabaho mo? Hindi pa. Baka mag-OT ako eh. Wow, Paano matap- sipag ah. Laki-laki nitong kumpanya natin, tapos ang laki ng kinikita ni boss. Late-late naman magpasahod. Dapat nagde-demand tayo. Hindi ka ba nakakalata? Ha? Bakit naman eh? Fix naman yung sahod, tsaka hindi naman nag-relate ng pasahod. Lagi naman on time. Tsaka ba't ako magdi-demand? Eh, wala naman nadadagdag sa trabaho ko. Tsaka hindi naman ganun kahirap yung trabaho natin. Ano ka ba? Eh, nakikita ko nga kung magkano yung kinikita nitong kumpanya eh. Dapat, pero naman siya magpasahod. Kaya ako bali ako ng bali. So, pag malaki yung kita ng kumpanya, dapat naihati tayo. Empleyado lang tayo, girl, ha? Huwag ka masyadong demanding. Tsaka, teka lang, di ba pinsan mo yung boss mo? Pinsan mo si sir. Bakit parang sinisiraan mo? Dapat nga, pinagtatanggol mo pa eh. Eh, yung pinapasahod niya, kulang na kulang pa. Tsaka, alam mo, mas mabuti pa, mag-abroad na lang kaya tayo. Mas maganda yung offer doon kasi malaki ang sahod. Tsaka may kakilala ako. Oo, mag-abroad ka. O, magkano ang cost of living sa abroad? Akala mo, makakaipon ka rin doon? Ayun na nga yung sasabihin ko sa'yo eh. May kakilala ako doon. Yung gagastusin natin sa passport, tsaka yung lahat ng gagastusin doon, sasagutin muna nung kaibigan ko. Tara! Ayoko nga. Ayos-ayos ko dito, hindi mahigpit si boss. Kahit mag-cellphone ako, eh, walang problema. Tapos, on time yung sahod. Tsaka, bakit nagre-reklamo ka pa? Di ba, libre kain ka na, tsaka doon ka nakatira. Wala kang pinabayaran sa bahay. Swerte mo na nga, girl. Pwede nga lang din ako tumira kay boss, eh. Titira ako, eh. Alam mo naman, cash ko si boss. Hindi pa rin sapat yun. Kulang na kulang pa, Diyos ko. Kulit naman ng jowa ko, tawag na ang tawag. Tinan mo nga, oh. Tinan mo nga, oh. Halos lagi kayo magka-video call habang nasa trabaho, hindi ka pinapagalitan. Nagde-demand ka pa. Eh, kahit na, yung sinasahod dito, kulang pa nga sa pang-date namin eh. Pang date, tigil-tigil mo yung kaka-date mo. Di ba may anak ka? Hindi pa nga ata umuwi sa anak mo, eh. Okay lang yun. Nakakakain naman sila eh. Basta ako gusto kong kaligayahan ko, nakakasama ko yung jowa ko, laging kausap. Namimiss ko na nga eh. Gusto ko nga laging puntahan. Uy, baka nakakalimutan mo, kasal ka pa rin sa una mong asawa, ha? Eh, hayaan mo na eh. Sira ulo yun eh. Sa pagkakaalam ko, ikaw yung nagloko. Basta. Alam mo, kung ako sa'yo, malis na tayo dito. Di Ay, gaganda umalis ka buhay na. natin dito eh. Malis ka mag-isa, huwag mo nga akong paalisin dito. Alam mo, crush ko yung pinsan mo, eh. Kaya ako nag-stay dito, eh. Ano ka? Kahit maging kayo nun, napakakuripot nun, di magbibigay ng pera sa'yo. Ano ko sa'yo? Ayaw mo talaga, sure ka na. Ayoko. Kahit Dito na. libre yung mga ino-offer nung kaibigan ko doon sa ibang Ay, bansa. di gawin mo. Gawin mo. Sige, go. Push. Support kita dyan. Dito lang ako. Bahala ka. Ay, oo nga pala, Virgo. Nagpapaalam nga pala ako sa pinsan ko. Eh, magde-date ako. Punta ako doon sa jowa ko, ha. Huwag ka maingay, ha. Uy, tumigil ka dyan. Ako po mapagalitan ni sir pag nalaman na wala ka dito. Tapos nalaman. Tsaka nakakailang day off ka na lang yung pinupuntahan yung jowa mo, ha. Unahin mo kaya muna yung trabaho mo. Eh, okay lang yun. Siyempre, namimiss ko na yung jowa ko. Eh, ako ko naman na laging video ko lang. Siyempre, Buti sana gusto- kayo anak mo yung inuuwian mo.
Eh, yan mo na yun. Eh, nagpapadala man ako ng pera doon. Tsaka, ayaw mo na. Bahala na yung kapatid ko doon. Siyempre, mas unahin ko yung kaligayahan ko kaysa sa anak ko. Ay, sakit ng ulo ko. Sobra. Tsa, Insan, bakit nandito ka? masama pa pakiramdam ko eh. Ikaw, ba't nandito ka pa? Eh, Insan, pasensya ka na kasi napainom kasi kami kagabi. Sobrang sakit ng ulo ko, hindi ako nakapasok sa trabaho eh. Tsa, hindi kita binigyan ng trabaho para mag-enjoy lang ha. Kailangan mong pumasok sa trabaho. Ito naman si Insan, no? Minsan naman tayo eh, okay lang yun. Minsan, kailangan mo din mag-enjoy kahit pa paano. Tsa, ayokong masilip ka ng ibang mga katrabaho mo doon na hinahayaan ko yung ginagawa mo. Hindi kita pinasok doon para mag-relax lang sa buhay. Ngayon lang naman. Ngayon lang naman ako nag-absent eh. Tsaka, ano kasi, yung jowa ko kasi, magka-video call pa kami. Tapos kaya napuwit ako, kaya sobrang sakit ng ulo ko. Tsa, inuuna mo pa talaga yan. Pero yung anak mo, hindi mo mapadalhan. Eh, hindi Insan nagpapadala ako doon. Eh, nagkataon lang na, siyempre, nagjamming-jamming kami. Eh di, naglabas din ako ng pera. Tsa, pati iba naman sa akin, magsisinungaling ka. Dumaan dito yung kapatid mo. Hindi ka daw nagpapadala. Kaya nga, inabutan ko kahit papaano eh. Hindi, yun na nagsisinungaling. Nagpapadala talaga ako doon. Tsa, kaya kita kinuha para matulungan mo yung anak mo. Tsa, sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero sana ayusin mo yung trabaho mo para sa pamilya mo. Oo, Insan, huwag kang mag-alala. Eh, babawi naman ako sa trabaho pagka, Sige na, maligo ka na, pumunta ka ng office. Eh, sakit yung ulo ko, kuya. Hindi ako makapasok. Di ba, pwedeng mag-rest day muna ako kasi bibideo call pa kami ulit ng jowa ko eh. Sige. Nga pala, Insan, pwede ba akong makabali sa'yo? Kasi mag-graduate kasi yung anak ko. Eh, kailangan ng pera. Uwi ako ng probinsya. Sigurado ka ba na uwi ka? Oo, syempre, sa anak ko yun eh. Bibigyan ko naman ng time yung anak ko. Siya, sige. Mamaya, sisend ko sa'yo. Sige, Insan, thank you ah. Pakabait mo talaga. Sige na, akyat mo na ako kasi video call pa ako. Sakit ng ulo ko eh. Brigo. Sir, good morning. Asan si Tsa? Sir, nag-day off. Pupunta daw dun sa jowa niya na Ano? nag-day off daw. Sir, nagpaalam daw siya sa'yo kasi, yung sa anak Hindi niya. yun yung narinig ko. Magsabi ka sa akin ng totoo. Sir, Sir, kasi, punta daw dun sa jowa niya. Actually, sir, nakakailang day off na yun na ganyan eh. Natatakot lang akong magsumbong kasi nga, syempre, pinsan mo yan, baka kampihan mo eh. Ano ba naman ako sa'yo? So, ikaw yung gumagawa ng mga trabaho niya? Oo, paano ko sasahod, sir? Tsaka ayoko magagalit ka. Kapag hindi natapos yan, damay ako. Ba't di mo sa akin sinabi to? Kasi nga, sir, pinsan mo yun. Sino ba naman ako sa'yo? Di ba, empleyado mo lang naman ako. So, syempre, papaniwalaan mo yun. Ayoko rin may kaaway sa opisina, sir eh. Dalawa Alam lang mo, mas kami. paniniwala ko yung totoo. Kasi mapagod ka, ginagawa mo yung trabaho niya. Okay lang naman ako mapagod, sir eh. Ayoko lang magkaroon ng issue dito sa office kasi baka may magkaaway pa kami eh. Siyempre, sino kakampihan mo? Di yung pinsan mo. Hindi ganun yun. Hindi siya pinasok dito para kampihan sa mga mali niyang ginagawa. Sa totoo niyan, sir, huwag mo talaga siyang kampihan. Kasi, alam mo ba, sinisiraan niya. Ikaw, malaki daw yung kinikita mo. Tapos, ang liit daw na pasahod mo sa amin. Naakit niya pa nga akong mag-abroad eh. Mag-apply daw siya sa ibang bansa. Tapos, Sinabi niya yun? oo, sir. Sabi ko, hindi ako alis dito. Loyal ako dito sa'yo, sa company mo. Kasi, hindi ka mahigpit. Tapos siya, sabi ko nga, nagtataka ako kasi di ba, sa'yo siya nakatira. Tapos, pakain mo pa, sir. Pwede nga sa'yo nga lang din ako tumira eh. Kaya lang Gusto mo ba? sir naman, huwag mo ako niloloko. Hindi. Pwede ba? Hindi. Seryoso. Mm. Thank you, ah.
You're welcome, sir. Gusto mo, magkape muna tayo. Sige, sir. Baka marami pa akong chikang malaman sa'yo. Ay, oo, sir. Ang daming chinichika sa akin yan ni Cha. Sige, tara. Naku, sasabihin ko sa'yo, pero doon na lang. Ha? Sige, sir. Tara. Ano na kaya ito? Kukulit kasi ng mga bata. Sira tuloy ito. Pe? Ay, kuya. Bakit? May problema po ba? Gusto ko sana sabihin sa'yo na gusto ko nang tanggalin si Cha eh. Medyo pasaway na sa trabaho eh. Tsaka kung ano-ano yung inuuna. Bakit kuya? Wala ba si ate doon sa office? Wala eh. Pati yung mga katrabaho niya, sinisiraan pa ako. Eh, gusto ko sana ipalam sa inyo na hindi ko na kayang pagtrabahuin si Cha doon sa opisina ko. Medyo masakit na yung ulo ko sa kanya eh. Saka pumunta si ate kasi nagtatampo nga yung anak niya. Gawa ng akala namin, uuwi siya ng graduation ng anak niya. Teka. Ibig sabihin hindi siya pumunta dito? Wala kuya, hindi man nga lang sumilip eh. Di man lang umakit ng stage. Kawawa naman yung bata. Alam mo pe, sa totoo lang, binigyan ko pa ng pera si Cha eh. Kasi, graduation nga nung anak niya. Alam mo, nakakadismaya na talaga yan si Cha eh. Ano na kaya nangyayari kay ate? Imbis na sa anak niya napupunta yung pera, baka dun sa jowa niya. Yung malamang. Mas mabuti na sigurong tanggalin talaga sa trabaho. Total naman, hindi naman niya inuuna yung anak niya eh. Kaya ako siya tinulungan para sa anak niya. Mas mabuti pa ngayon kuya, tanggalin mo na si ate. Di naman siya nakakatulong dito eh. Lahat sa akin, gastusin. Hindi mo lang magbigay para sa anak. Ang electric pan nga, di na makabili. Oh. Para maturuan siya ng leksyon. Hindi na lang siya magpasalamat. May trabaho siya. Sinasayang niya yung opportunity na binigay mo sa kanya. Alam mo pe, kung gusto mo, ikaw na lang pumalit sa kanya. Mas mabuti pa nga kuya. Kaysa naman sa siya nagtatrabaho, di naman nakakapagbigay. Sige, kakausapin ko na lang si Cha pag nakauwi sa bahay. Sige kuya, salamat ah. Si ate sakit talaga sa ulo. Cha, Insan, bakit? saan ka galing? Umuwi ako ng probinsya. Di ba sabi ko sa'yo, punta ako ng graduation sa anak ko. Mabuti pa nga, umuwi ka ng probinsya. Kunin mo na yung gamit mo dahil wala ka ng trabaho. Eh, bakit naman insan? Kawawa naman yung anak ko. Wala na akong pang sustento. Alam mo, Cha, dapat yung asawa mo na binigyan kong trabaho eh. Kaya kita binigyan ng trabaho kasi sinabi mo sa akin na binubugbog ka ng asawa mo kaya hiniwalayan mo. Eh kaya yung pala kayo naghiwalay dahil ng lalaki ka. Sorry na, insan. Kahit para lang sa anak ko, huwag mo lang tanggal sa trabaho. Para sa anak mo. Hindi mo nga pinuntahan ng graduation niya eh. Nag-advance ka pa sa akin. Tapos ano ginagawa mo sa office? Sisiraan mo ako? Tinulungan na kita, ganyan pa yung gagawin mo sa akin? Insan, sorry na. Hindi ko naman sinasadya yung mga sinabi ko eh. Nalilitan lang kasi ako doon sa sahod. Kaya Kaya ano, sabi ko yun doon sa katrabaho ko. nalilitan ka pa talaga? Eh, libre na lahat sa iyo ah. Pinitira kita dito. Wala kang problema sa pagkain. Lahat ng gastusin mo. May fix ka pang sahod para sa anak mo. Pero anong ginagawa mo? Babaguhin ko na eh. Siya. Babawi ako sa... Wala na pagbabago yung ugali mo. Umuwi ka na sa inyo. Sayang lang yung tulong na binigay ko sa'yo. Pati ako, sisiraan mo pa. Sige na, umuwi ka na. Oo na ate, saan ka galing? Doon ka naman sa lalaki mo? Di, umuwi na ako kasi wala na akong trabaho. Buti naman wala kang trabaho kasi hindi ka naman nakakapagbigay dito, di ba? Alam mo, sinasayang mo yung opportunity na binigay sa'yo ni Kuya eh. Pasalamat ka pa nga, libre ka na sa pagkain, libre ka pa sa tirahan. Oh, tapos anong ginagawa mo sa sahod mo? Binibigay mo lang sa lalaki mo, imbis na sa anak mo? Pe, hanggang dito ba naman sisermonan mo ko? Anong gusto mo? Matawa ako sa ginagawa mo? Ha? Nasaan ba yung anak ko? Wala yung anak mo. Nandun sa tatay niya, kinuha. Pasalamat ka pa nga eh. Kasi nung graduation ng anak mo,
Yung tatay niya yung pumunta para umakyat dun sa stage. Alam mo ba, naawa ko dun sa anak mo kasi iyak ng iyak, hinihintay ka at ine-expect niya na pupunta ka. Pero nasan ka? Nandun sa lalaki mo. Oh, nakausap ko si kuya, ang paalam mo, uuwi ka daw dito. Pero ano, saan ka nagpunta? Sa lalaki mo? Ano nangyayari sa'yo, ate? Ha? Ganyan ka na ba? Oo na, pe. Tama na. Siguro na, masaya na kayo, wala na akong trabaho. Ay, oo. Masayang masaya. Kasi kahit may trabaho ka naman, wala naman pinagkaiba, di ba? Hindi ka naman nagbibigay dito sa bahay. Kaya mas mabuti pa na nandito ka sa bahay para ikaw mag-alaga sa anak mo. Bakit ikaw? Wala ka naman trabaho ah. Yun ang akala mo. Ako ang papalit sa trabaho mo. Nakausap ko si kuya. Ako ang papalit sa'yo. Oh. At least ako, di ba? Ako ang makakatulong dito. Eh, ikaw. Mas mabuti pa nandito ka. Kaysa naman pumunta ka lagi doon sa lalaki mo, landi ka ng landi. Sige na. Tapos ginagawa mo sa trabaho mo, video call ka ng video call. Di ka na nahiya. Nga pala ate, aalis na kaming dalawa ng anak ko dito. Ikaw na bahala magbayad ng upa dito ha. O kung gusto mo, doon ka tumira sa lalaki mo. Paano ako magbabayad dito eh? Wala na akong trabaho. Problema mo na yan. Ah, Paano kami ng anak ko? yung anak mo, huwag mong problemahin yun, nandun sa tatay niya. At huwag na huwag mong kukunin ha, kasi hindi mo din naman maaalagaan yun eh. Papabayaan niyo na lang ako? Bakit? Di ba ganun din naman yung ginawa mo? Pinabayaan mo kami. Hindi mo man lang inisip yung anak mo kung okay ba siya. Hindi mo man lang kausapin kahit video call man lang eh. Mas marami ka pa nga time makipag-video call sa jowa mo, di ba? Oh. Bahala ka na sa sarili mo, buhayin mo yung sarili mo. O, kung gusto mo, doon ka tumira sa lalaki mo. Di ba? Siya ata bumabuhay sa'yo eh. Ay, parang hindi eh. Ikaw ata ang nagbibigay doon sa lalaki. Pwede ba? Tama na. Sige na.